Dear Papa Dudut, may mga alaala na gusto mo na sanang kumawala pa. Pero hindi mo magawa dahil nakasunod ito sa iyo at parang tinatalo pa ang anino mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ellen, 35 years old, single at isang bar singer sa Japan. Hindi ko naman nakahiligan ng pagkanta pero yon ang talentong pinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya siguro yun na rin ang ginamit ko para makatakas sa kahirapan. Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko pa namang maging isang teacher pero hinarang ang pangarap kong yon ng kahirapan. Isang taon lang ang inabot ko sa kolehiyo. Isang taon lang pinatikim sa akin ang pangarap kong maging isang guro. Hanggang isang araw ay sinabihan ako ng nanay ko na tumigil na ako sa pag-aaral dahil hindi na niya kayang bayaran ang tuition ko. Sinabi ko sa kanya na magtatrabaho ako at hinayaan niya naman ako. Sa simula ay nakayanan ko pang sustentuhan ang pag-aaral ko. Pero dahil maliit lamang ang sahod at kinailangan ni nanay ng katuwang sa mga bayarin sa bahay, kaya kinailangan kong magpaalam sa kolehiyo. Nagtrabaho ako para may pangtustos sa mga bayarin sa bahay. Wala na rin kasi akong tatay at wala rin kapatid na pwedeng makatulong sa akin sa mga gastusin. Namatay na si tatay bago pa man ako makatungtong sa kolehiyo. Huminto na rin si nanay na magtrabaho dahil hindi rin naman ganong kalaki ang kinikita niya. At napapagod lang siya dala ng kanyang edad. Ako na ang umako sa lahat, Papa Dudut. Hanggang sa pinalad ako at may nakarinig ng boses ko habang kumakanta ako kasama ang mga kaibigan ko sa isang videoke bar. Na-recruit ako para mag-Japan. Umoo ako kaagad. Kung yun ang paraan para makaahon na sa hirap, Papa Dudut. 25 anyos ako nang makapag-Japan. Pinaghirapan kong ipunin ang bawat natatanggap kong sahod at tip para makabili ng bagong bahay. Nakapagpagawa na ako ng bahay sa awa ng Diyos. Lagi ako nakikibalita noon kay nanay sa bahay at positibo naman lagi ang feedback. Excited na ako noon na matirhan sa wakas ang bahay na pinaghirapan ko. At nung umuwi ako nitong nakaraan ay nalaman kong ayaw palang tumira ni nanay doon. Bakit ba nakasimangot ka riyan? Nagtataka lang po, Nay. Nagtataka saan? Ilang taon nang nagawa yung bagong bahay natin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa rin kayo lumipat dun habang nasa Japan ako. Nakatamaran ko na sigurong maglipat. Pag may pinaplano kasi ako, sinusumpong ako bigla ng rayuma o kaya may hindi magandang nangyayari. Lagi na lang po ba? Ilang taon na yung dumaan. Wala kahit isang araw na swerte at maayos ang kalagayan nyo para makalipat? Wala rin akong kasama na mag-aasikaso. Ang tita Net po, nasa kabilang bahay lang siya. Pwede naman siyang mapakiusapan para makapaglipat na tayo. Ayoko nang abalahin pa ang tita Net mo. Busy na rin yun sa mga apo niya. O ikaw ba? Anak, kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Nay, wag nating ilihis ang usapan. Maghahanap ako na maglilipat ng mga gamit natin habang hindi pa ako bumabalik ng Japan. Huwag ka nang mag-abala. Ako na lang ang mag-aasikaso. Magpahinga ka na lang at sumama sa mga kaibigan mo rito sa Pinas. Magkumustahan kayo. Ako nang bahala rito sa bahay. Lagi niyong sinasabi na kayo na ang bahala pero nung hinayaan ko kayo, parang wala naman nangyari. Hindi ko lang talaga maharap dati. Kahit magtanong ka pa sa mga kapitbahay natin.
Nasasayang lang kasi yung pinagawa kong bahay doon. Baka mas mauna pang tira ng mga ligaw na kaluluwa. Alam mo anak, isa rin yan sa mga dahilan ko kung bakit ayokong lumipat. Paano kung pinamahayan na yun ng mga multo? Lalo maraming bakante at masukal na lote ron. Mas okay na rito sa bahay natin ngayon. Laging nabibless ni Father Sanchez. Hindi makakapasok ang kahit anong klaseng multo. Kahit mayamang multo pa yan. Eh di ipabless natin kay Father Sanchez yung pinagawa kong bahay. Hindi kasi lumalayo ng binibless na bahay si Father Sanchez. Yung malapit lang ang gusto niyang i-bless na bahay. May katandaan na rin kasi. Hindi na kayang bumiyahe. Kung ganun, maghanap tayo ng pari na malapit lang dun sa bahay at bata pa. Pwede na po ba yon? Pag lumipat tayo, mamamahay ako. Matagal pa naman bago ako masanay. Kung lumipat na sana kasi kayo noon, eh di sana sanay na kayo't hindi na po problemahin kung mamamahay kayo ngayon. Malungkot dun, sigurado ako. Mag-isa lang ako. Buti sana kung hindi ka na babalik ng Japan para kasama kita ron. Eh tignan mo nga, isang buwan na lang, babalik ka na naman sa Japan, maiiwan na naman akong mag-isa. Marami kayong makikilalang kapitbahay doon. At saka pwede kong pakiusapan lagi si Tita Net na dalawin kayo. Ako na magbabayad lagi ng pamasahe at pagkain niya. Para may kasama lang po kayo habang nasa Japan ako. Sabi ko nga, wag mo nang abalahin pa ang Tita Net mo. Nagbibigay lang po ako ng mga pwedeng solusyon para matapos na yung mga rason nyo kung bakit ayaw nyo pa rin lumipat dun sa bagong bahay natin. Ang dami kasing dapat isaalang-alang. Hindi basta-basta ang paglilipat. Kaya nga nagmamadali akong makauwi dito sa Pilipinas para matulungan na kayo sa pag-aasikaso sa paglilipat. Hindi na ako masaya na hindi pa rin kayo lumilipat. Ilang taon ko na kayong pinagbigyan, Nay. Ako naman ang pagbigyan nyo ngayon. Nasasayang lang yung upa dito sa bahay. Yung upa na ginagamit ko galing sa pensyon ko at hindi galing sa padala mo. Lahat ng pinapadala mo napupunta lang sa pagkain ko at ibang pangangailangan. Yung karamihan, nasa bangko, hindi ko ginagalaw. Kaya nga sayang naman na napupunta lang sa upa yung pension nyo. Sana pinangbibili nyo na lang ng mga gusto nyong gamit o panlibre kay Tita Net kapag sinasamahan niya kayo. Ang daming pwedeng gawin sa pensyon nyo, Nay. Huwag na sana upa rito sa bahay kasi may sarili na tayong bahay. Naintindihan nyo po ba? Ako naman ata ang hindi mo maintindihan. Sabihin nyo sa akin, Nay, kung paano ko kayo iintindihin. Kasi hindi ko talaga maintindihan kung bakit mas pinipili nyo pa ring manirahan dito sa lumang inuupahan natin. Puro nasira, mainit na at masikip. Ang laki ng bahay na pinagawa ko para sa inyo. Hindi mo talaga ako maintindihan. Umiling si nanay at saka ako iniwan para pumasok sa kanyang kwarto. Napansin kong nagtampo na siya, Papa Dudut, kaya hindi ko na inulit ang pangungulit ko sa kanya na lumipat na. Malit lang ang inuupahan naming bahay na yon at sakto lang para sa aming dalawa at minsan ay kulang pa. Hindi papasok ng bisita dahil masyadong masikip para malakaran. Doon na unang tumira si nanay at tatay bago pa man din ako isinilang. Nasanay na ako roon noong bata pa lamang ako hanggang bago ako mapadpad sa Japan. Alam ko ang bawat karupukan ng bahay na yon. Yun nga ang isa sa mga naging dahilan ko para magsumikap sa ibang bansa. Gusto ko na ng komportable, maluwag at magandang bahay. Nakapagpagawa naman ako at nakuha ko ang pangarap kong bahay. Pero tila naging hadlang si nanay para maranasan ko yon. Nagsinungaling noong una si nanay sa akin. Ang sinasabi niya ay doon na siya tumitira sa bagong bahay namin. Pero paminsan-minsan daw ay bumabalik siya sa inuupahan at luma naming bahay kapag gusto niyang makasama sina Tita Net. Noong una ay hindi ko naman yon pinagbabawalan dahil gusto ko rin namang may nakakasama si nanay. Pero nalaman ko lang na hindi pala totoo yon.
Ni minsan ay hindi pumunta si nanay para matulog doon sa bahay na pinagawa ko. Totoong pinupuntahan niya pero para lang linisan kapag napupuno na ng alikabok o di naman kaya kapag kakatapos ng bagyo. Pero hindi siya nanatili roon ng isang buong araw o isang buong gabi man lang. Kaya nagpasya na akong umuwi muna ng Pilipinas para makumbinsi siyang lumipat na. Kinausap ko na rin ang 55 anyos na tiyaheng kong si Tita Net tungkol sa bagay na yon. Ay nako, ilang taong ko na pinagsasabihan ng nanay mo na lumipat na doon sa bahay na pinagawa mo. Aba, kaswerte na nga niya at maraming naghahangad ng sariling bahay. Pero siya naman tong tumatanggi ron. Hindi niyo po ba siya makumbinse para makalipat na bago ako bumalik ng Japan? Nako, ang problema riyan, kahit makumbinsi mo siyang lumipat doon, baka bumalik siya ulit sa dati niyong bahay kapag nakaalis ka na ng Pinas. Kilala ko ang nanay mo, alam kong gagawin niya yon. Kilala ko rin po ang nanay ko at tama kayo. Gagawin nga niya yon. Ilang taon din niya akong pinaniwala noon na doon siya nakatira sa pinagawa kong bahay. Kung hindi ko pa kayo kinausap, hindi ko pa malalaman. Ayoko nga sanang sabihin sa'yo dahil ayoko namang makialam sa buhay niyo mag-inay. Pero dapat na rin matauhan ang bahay niyo. Di naman sa dinadalangin, pero paano kung may masasamang loob at pag nakawan yun? Lalo't walang nagbabantay, madali lang matiktikan ha? Isa nga rin yan sa kinatatakutan ko. Sinabi ko na yan kay nanay. Anong sabi niya? Mas lalo raw niyang ayaw lumipat dahil baka pag nanakawan daw yung bahay naming yon, baka pati siya mapano. Ang nanay mo talaga, laging may dahilan para hindi tumira sa bahay na yun. Nagtataka na rin kasi ko. Maganda yung pinagawa kong bahay. Malawak at safe para sa katulad niyang may edad na. May hardin din para may mapagkakaabalahan siya. Lalo na't lagi niya nirereklamo na hindi siya natutuwa sa mga depaso na halaman namin. Gusto raw niya malawak na hardin. Yun naman yung binigay ko. Pero ayaw pa rin niyang tumira doon. Kung di pa yun maasikaso, baka pati ahas at daga maligaw na rin doon. Paano ko pa makukumbinsi si nanay, Tita Net? Hindi ko na rin alam, sa totoo lang. Napagod na nga rin akong kausapin siya tungkol dyan. Minsan, nagalit pa siya sa akin ha, dahil mas marunong pa raw ako kaysa sa kanya. Iba na talaga kapag nagkakaedad Sa tuwing napagsasabihan mo, sumasama agad ang loob. Napansin ko na naman po yun. Nagtampo nga rin si nanay sa akin nung isang araw nung kinausap ko siya tungkol sa paglipat. Lalo na nung tinabla ko na lahat ng mga rason niya kung bakit ayaw niyang lumipat. Naku! Panigurado umusok ang ilong ng nanay mo sa tampo. Ayaw pa naman nun na hindi mo iniintindi ang mga rason niya kahit gaano pa yung kabaluktot. Huwag mo akong isusumbong ha. Kaya nga, hindi ko na rin alam ang gagawin. Gusto ko na rin tumira ron, lalo na ngayong nagbabakasyon lang ako. Pero hindi ko naman siya magawang kumbinsihin na samahan ako dun sa bagong bahay. Ayaw talaga niya. Sabi pa niya, kung gusto ko raw, ako na lang matulog dun mag-isa. Siyempre ayoko naman. Nakakakonsensya kaya. Habang maayos ang tutulugan at kabuuan ng bahay ko, si nanay naman nagtitiis sa sira-sirang inuupahan naming bahay. Gets nyo naman ako, Tita Net, di ba? Naiintindihan kita, maniwala ka. Pero naiintindihan ko rin ang nanay mo. Paano po? Pag nagkakaedad ang isang tao, mas lalo siyang nagiging sentimental sa mga nakasanayan niya sa paligid niya, lalo ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya sa nakaraan. Pakiramdam kasi nila, yun lang ang daan para mabalikan nilang nakaraan. Pakiramdam niya, dun sila mas masaya. Pero mas masaya naman yung ngayon. Lalo't nakakaangat na kami sa buhay, hindi kagaya ng dati. Totoong mas nakakaangat na kayo kaysa noon. Pero kung papapiliin ng nanay mo, malamang mas pipiliin niyang nakaraan kung kailan buhay pang tatay mo at kasama ka pa niya lagi at inaalagaan sa lumang inuupahan niyo. Natahimik ako sa huling mga sinabi ni Tita Net. Nakonsensya ako bigla.
Paano kung totoo na mas masaya si nanay sa nakaraan dahil buo kaming pamilya at nakakasama pa niya ako lagi? Hindi ko naisip yon. Kaya lang ay paano ko siya makukumbinse na tapos na ang nakaraan at pwede na kaming bumuo pa ng mas masayang alaala sa kasalukuyan kahit marami nang nagbago sa paligid namin. Mukhang mahirap yon, Papa Dudut. Ayon nga rin kay Tita Net, sa nakaraan madalas komportable ang mga matatanda. Lalo na yung mga nanay. Dahil sa nakaraan, pakiramdam nila ay may silbi pa sila. Kahit na hindi naman yon totoo, minsan daw o madalas ang mga tumatandang nanay ay nagiging emosyonal. Lalo kapag may sariling buhay na ang mga anak nila. Mga anak na minsang inalagaan at naging dependent sa kanila. Kaya naman masakit sa loob ko marahil ni nanay sa pagbabago na gusto ko. Dahil pakiramdam niya, mas lalo lang nawawala ang alaala ng pagkabata ko sa kanya. At dahil nga sa mga naging usapan namin ni Tita Net ay naliwanagan ako kahit papaano sa sitwasyon ni nanay. Pero hindi pa rin nagbabago ang desisyon kong lumipat pa rin kami sa pinagawa kong bahay dahil yun naman ang tama. Oras na para sa pagbabago. Pero ang tanging magagawa ko lang noon ay dahan-dahanin si nanay sa proseso. Hindi yun madali para sa kanya. Yun ang na-realize ko. Kaya ako dapat ang mag-adjust. Hindi ko lang alam kung papaano. Dahil minsan ay mahina ang pasensya ko sa mga makukupad sa pagbabago. Pero nanay ko naman yon. Baka humaba pa ang pasensya ko sa kanya basta't lagi ko lang tatandaan na malaki ang naging sakripisyo niya para sa akin. Isang maliit na bagay na lang ang pagpapasensya ko kapalit ng maraming magagandang bagay na sinantabi ni nanay para sa sarili niya. Mabigyan lang ako ng buhay na maayos, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang lumang inuupahan namin, kung tatanungin ninyo ang itsura, Papa Dudut, ay hindi talaga kaaya-aya sa paningin. May dalawang maliit na kwarto na tuwing bumabagyo ay unang tinatamaan ng tulo sa kisame. Nakailang beses nang pinagawa yon pero ganun pa rin. Kailangan na raw gibain mismo ang bubungan at ibang parte ng bahay pero ayaw naman yung ipagawa ng may-ari. Sinabi ko na noon na kami na ang magpapagawa at ibabawas na lamang sa upa pero ayaw pa rin. Sinabi sa amin na kung hindi namin titiisin yon, mas mabuting umalis na lamang kami. Kung ako lang ay umalis na kami, Papa Dudut, matagal na. Pero si nanay ang humihindi. Hindi raw kami aalis doon. Hindi naman daw palagian ng bagyo at meron naman daw kaming pangsalok ng mga tulo. Doon ako naiinis kay nanay dahil hindi niya makita kung gaano ka-hassle yon. Sa kusina laging pinamamahaya ng mga ipis at daga dahil marupok na ang mga kahoy na ginamit doon at dahil doon ay mabilis lamang yung nangangat-ngat ng mga daga at pinapasukan pa ng ibang insekto. Nakailang beses nang pinaospital si nanay dahil sa kagat ng mga daga pero hindi pa rin siya natuto. Hindi naman daw sinasadya yon ng mga daga at aksidente lamang yon. Nagawa pa niyang ipagtanggol ang mga daga. Sinikap na lang niyang tapalan yon lagi ng mga tarpaulin na iniipon niya tuwing eleksyon. Yon ang pinangtatapal niya sa mga butas at hindi ako natutuwa doon. Tumutulo din sa sala namin lalo na sa pwesto kung nasaan ang saksakan ng TV namin. Laging napupuyat si nanay para bantayan yon. Natiis ko yon noon pero noong nakaluwag-luwag na kami sa buhay, ayoko nang tiisin pa yon. Mas lalong ayokong makita si nanay na tinitiis pa rin yon. Meron naman na kaming pera para makaalis sa nakasanayan naming hirap, handa na ako. Kay nanay na lamang talaga nagkakatalo, Papa Dudut.
Bakit ka natutulog dito sa sala? Ang daming lamok dito ah. Tumutulo na naman sa kwarto ko, Nay. Naku, bakit kaya? Hindi naman bumabagyo. Sakto lang ang buhos ng ulan. Kasi po siguro rumupok na talaga yung kisame dahil sobrang luma na. Nareremedyohan pa rin naman kasi. Pero hanggang kailan po natin reremedyohan lahat ng sira dito sa bahay? Yung kwarto mo lang naman ang tumutulo ngayon. Hihintayin pa po ba natin na tumulo lahat ng parte ng bahay natin? Maya-maya lang pupusta ko. Next na tong sala na tutulo. Kung ipapanalangin mo, magkakatotoo talaga. Hirap na rin ako makatulog sa kwarto ko, Nay. Ang init. Hindi na kaya ng electric fan. Ang init dito sa Pinas. Nasanay ka lang sa lamig sa Japan. Masasanay ka ulit sa init dito. May 1 buwan ka pa. Gusto ko nang makatikim ng lamig ng aircon, Nay. Kung bakit naman kasi pinalagay mo yung aircon dun sa pinagawa mong bahay eh. Imbes na dito mo nalang pinalagay. Talagang doon ko ipapalagay kasi doon ko naman balak gamitin. Di magtiis ka sa init sa kwarto mo ngayon. Nay, hindi na talaga ako komportableng tumira dito sa bahay. Komportable pa naman ako. Paano naman po ako? 1 beses ka lang naman sa loob ng 2 taon bago umuwi. Tiisin mo na lang. Hindi ko na dapat tiisin to kasi nakapagpagawa na ako ng bahay na magiging komportable tayo pareho. Para saan pa lahat ng pinaghirapan ko sa Japan kung hindi naman magiging maghinawa ang pagstay ko dito sa Pinas? Parang walang nangyari. Parang balik hirap uli. Paanong walang nangyari? Naipagawa mo na nga yung kusina natin dito. Hindi na sinisira ng mga daga. Opo, kasi sa likuran ng kwarto nyo naman ngayon dumadaan yung mga daga para manira doon. Nagtatago lang sila ron. Hinahabol kasi ng mga pusa. Ay, bakit kaya ayaw nyong tumira sa bahay na walang daga, no? Hindi naman nananakit ang mga daga. Pero may naitutulong ba sila sa atin? Nakakatulog ako ng maayos sa kwarto ko. Parang pugo ng kwarto nyo, Nay. Mas mainit pa kaysa sa kwarto ko. Pag pumapasok ako doon, para akong ensaymada na mina-microwave. Ako naman ang natutulog sa kwarto ko. Komportable ako roon kahit mainit. Sanay na ako. Hindi nyo naman kasi kailangang masanay sa ganun. Subukan lang nating matulog 1 gabi dun sa pinagawa kong bahay. 1 gabi lang, para makita nyo ang kaibahan. Matanda na ako masyado para masanay sa mga bago. Hindi na natin pwedeng gamitin yan, Nay. Kaya nga ako nagtrabaho sa Japan para makapagbigay ng magandang pagbabago sa inyo. Ayoko nang nakikitang napeperwisyo kayo tuwing tag-ulan dito sa bahay. Ako yung napapagod sa kakareklamo nyo sa mga tulo sa kisame. Pati yung mga saksakan na hindi na gumagana dahil laging pinapasukan ng tubig at mga insekto. Ako yung natatakot para sa inyo. Paano kung isang araw hindi nyo mabantayan yung mga saksakan natin? Pwedeng pagmulan nyo ng sunog. Mabilis lang ako makaamoy ng usok kahit natutulog ako. Huwag mo na akong problemahin. So mas gusto nyo na paghandaan na lang lagi ang sunog dito sa bahay? Aasahan nyo na lang lagi? Ni hindi nyo man lang gustuhin na tumira sa bahay na hindi basta-basta pagmumula ng sunog o kahit anong disgrasya? Wala namang nangyaring ganyan dito sa bahay mula nang umalis ka papuntang Japan. Nabantayan ko ng maayos tong bahay. Di sana pala, di na lang ako nagpagawa ng bahay natin. Sinasayang nyo lang yun. Ang daming gustong magkaroon ng sariling bahay pero kayo mas gusto nyo pa dito. Mas gusto nyo pang nagbabayad ng upa sa bahay na dapat hindi na nga ginagawang bahay. Dala siguro ng kawalan ko ng maayos na tulog kaya nasagot ko si nanay ng ganon. Hindi ko naman yon sinasadya, Papa Dudut. Napuno na lamang din ako kung paano niya sabihin ang mga rason niya. Ang dami ng negatibong nakikita sa bawat sulok ng inuupahan naming bahay pero nagagawa pa rin ni nanay na makitang maganda ang mga yon. Alam kong sinasabi niya lamang yon, Papa Dudut, dahil ayaw niyang lumipat kami ng bahay. Hindi naman na nakipagtalo pa sa akin si nanay, Papa Dudut. Pinasok na lamang niya ang kwarto ko at doon ay nagbantay ng tulo. Nilabas niya ang isa sa arenola na ginagamit lang kapag may tumutulo sa bahay. Sinabi niyang doon muna siya matutulog sa kwarto ko para makapagtapon ng mga maiipong tulo sa kisame. Hinayaan ko na siya para hindi na kami magtalo pa.
at para makita niya kung gaano kahasel ang bahay na sira na. Kilala ko naman si nanay bilang isang taong mahirap mag-let go. Mula sa mga tao sa buhay niya hanggang sa mga pinakalumang garapon ng mayonnaise. Hindi niya yon tinatapon dahil ang rason niya ay may paggagamitan pa naman daw. Pero lumipas na ang ilang dekada ay hindi pa rin niya alam kung saan niya gagamitin ang ilang karton ng garapon ng mayonnaise na naipon niya. Sinabi kong ipagbili na lamang niya sa mga nangangalakal pero sinabi niyang mas mapapakinabangan niya raw yon. Pero halos bumagsak na ang isang cabinet namin kung saan nakalagay ang mga inipon niyang garapon ng mayonnaise ay hindi pa rin niya yon nagagamit. Sa pagkakatanda ko, Papa Dudut, buhay pa noon si tatay nang itambak ni nanay ang mga garapon na yon sa aming cabinet. Kinabukasan habang nagkakape ako sa kusina, nilapitan ako ni nanay para ipakita ang mga lumang gamit na tinatago niya. Binida niya lahat ng alaalang meron ang bawat gamit na pinapakita niya. Anak, may ipapakita ko sa'yo. Ano po yon? Tignan mo tong karton na bitbit ko. Oy, teka, ilalapag ko lang sa mesa. Wag naman sa mesa, Nay. Ang daming alikabok niyan eh. Sa upuan na lang, please. Mahina po yung ilong ko sa alikabok. O sige, teka. Matutuwa ka rito sa mga ipapakita ko sa'yo. Mga garapon po ba ng mayonnaise yan? Naku, hindi! Mga pinaglumaang gamit mo. Baka mamaya may magsilabasan pang ipis dyan at mga bubuit. Nay, ayoko pong makita yan. Bakit naman hindi? Habang nagbabantay ako ng tulo sa kwarto mo, naalala kong nilagay ko pala ito sa pinakataas na parte ng cabinet mo. Kinuha ko. Natuwa ako na hindi pa nasira ang mga inilagay ko rito sa karton. Nakakapagtaka nga. Halos lahat ng gamit ko sa kwarto nasira na dahil sa mga tulo sa kisame. Himala na nakasurvive yung laman ng karton na yan. Siniksik ko talaga sa dulo ng cabinet itong karton, kaya hindi naapektuhan ng mga tulo sa kwarto mo. Pag hindi na mapapakinabangan at makakadagdag lang po ng kalat dito sa bahay, ibigay na lang sa mga nangangalakal o kaya itapon na lang. Ay, hindi pwede! Bakit ko naman itatapon tong unang tsupo na ginamit mo? Regalo sa'yo to ng tita net mo. Binili niya sa unang sahod sa unang trabaho niya. Ang cute! Sige na nga, itago po natin yan. O, andito pa rin ang pusod mo. Nakasiksik sa lumang medyas mo nung bata ka. Tinago niyo talaga yan, Nay? Pampaswerte raw kasi ito, lalo kapag binitin sa kisame. Kaso laging tumutulo sa kisame natin, kaya itinago ko na lang sa medyas mo. Sa kapaalala ito na minsang koneksyon nating mag-ina. Paalala ito na galing ka sa akin. Ano pa po bang meron dyan sa karton? Andito rin ang coloring book mo nung kinder ka. Patingin nga po. Grabe! Kinulayan ko talaga ng blue yung puno at green ang kalangitan. Sabi mo kasi pangarap mong makakita ng puno na kulay blue. Tapos inaabangan mo lagi tuwing tanghali kung magiging berde ang kulay ng langit. Hawak mo lagi ang coloring book na to kapag lumalabas ka ng bahay para maghanap ng blue na puno at berde na langit. Hindi ko na maalala kung bakit ko sinabi yan. Pero nakakatuwa po na tinago niyo tong mga gamit ng bata ako. Andito rin pala ang report card mo nung grade 6 ka, oh! Patingin nga po ko na grades ko noon. Hala, bakit puro pasang-awa? Saka bakit parang iniba tong grade ko sa math? Hindi mo na ba maalala? Ikaw ang nagbura ng grade mo sa math. 70 yan, pero pinalitan mo ng 75 para kunwari pumasa ka. Nalaman ko rin ang totoo dahil pinatawag ako ng teacher mo. Naalala ko na nga.
Nakakahiya naman. Ito pa ang unan mo. Unan mo to nung baby ka. Pero palagi mo pa rin ginagamit hanggang tumungtong ka ng high school. Naaalala ko nga, hindi mo tinatanggal sa tabi mo, lalo noong high school ka na. Ni hindi ko nga maitakas sa'yo para labhan eh. Lagi kang nagagalit kapag kinukuha ko. O kaya heto, nakaipit pa rin ang amoy at marka ng laway mo sa una na to. Siguro naman ipapalaba mo na ito ngayon, ano? Huwag niyo na pong laban. Itapon niyo na. Sunugin niyo kung pwede. Pero paborito mo ang una na to. Sabi mo noon sa akin, ito ang naging proteksyon mo sa mga mumo na pumapasok sa kwarto mo. Hindi naman ako totoong naproteksyonan yan. Itapon niyo na po. Pero... Itago niyo na lahat ng garapon ng mayonnaise. Pati na yung pusod kotso po na regalo ni Tita Net. Pero parang awa niyo, nanay. Itapon niyo yung una na yan. Nagulat si nanay sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Alam niyang naging paborito ko ang una na yon. Hindi niya alam ang isasagot sa akin noon. Sa halip ay binalik niya lahat ng mga nilabas niyang laman ng karton at saka pumasok sa kanyang kwarto. Hindi na niya muling binalik sa kwarto ko ang karton na yon. Hindi na rin namin muling pinag-usapan yon. Lumipas na lang ang mga araw pero parang hindi naganap ang pagpapakita sa akin ni nanay sa laman ng karton, Papa Dudut. Hindi ko alam kung tinapon na niya o nilabhan man lang ang unan. Wala na rin akong balak na alamin pa. Basta't hindi ko yon nakikita sa paligid ko ay ayos na ako. Sinumpa ko kasi ang una na yon, lalo na noong nagdalaga na ako. Maraming sekretong nalaman ang una na yon, mga sekretong tinakasan ko hanggang ngayon. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko nang makaalis kami ni nanay sa inuupahan naming bahay ay dahil marami akong masalimuot na alaala sa bawat sulok ng bahay. Mga alaalang hindi ko nagawang ikwento kahit na kanino. Kahit kay nanay mismo, mga alaalang pilit kong tinatago sa pinakasulok ng puso at isipan ko. Hindi ko yon nakayanang harapin, Papa Dudut. Kaya nga nang pumunta ako ng Japan, inakala kong matatakasan ko na ang mga alaalang yon. Pero hindi pala, Papa Dudut. Sinundan ako ng mga alaalang yon hanggang sa pag-alis ko ng bansa. Akala kong malaking tulong na hindi na ako nakatira sa inuupahan naming bahay pero hindi pala. May mga bagay akong handa nang sabihin ngayon. Sa susunod na parte ng kwento ko, sisiguraduhin kong maiintindihan ninyo kung bakit kating-kati akong lumayas sa inuupahan naming bahay ni nanay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nawala ako sa mood ng mga sumunod na araw, Papa Dudut. Dala yon ng mga nagsidagsaang mga alaala na nakabalot sa una na ipinakita sa akin ni nanay. Ilang gabi na akong hindi makatulog dahil dinadalaw ako ng mga hindi magagandang panaginip tungkol sa nakaraan ko. Mga panaginip na binalikan ako dahil hindi ko nagawang kumprontahin. At nang mga oras na yon ay para akong inuusig para sa wakas ay harapin na. Pero hindi ko kaya. Muli na naman akong nagtago. Nagpaalam ako kay nanay na roon muna tutuloy sa pinagawa kong bahay. Nagbaon ako ng mga kailangan ko para sa ilang araw na pananatili ko doon. Iniisip ko na baka sakaling makatulong kung lilipat ako ng bahay para hindi na ako mahanap ng mga nakakatakot na alaala ko sa nakaraan. Dahil masyado ng maraming sakit ang dinulot sa akin ng lumang bahay namin. Hindi ko na kayang balikan lahat ng yon. Kaya naman tinungo ko na ang bagong bahay namin at sa unang gabi na natulog ako sa pinagawa kong bahay ay naging maayos yon. Kinabukasan habang naglilinis ako ng kusina ay bigla na lamang ako nagkaroon ng flashback tungkol sa tinatakasang kong trauma. Muli na naman akong nanginig, natakot at nagtago.
Napatakbo ako sa kwarto ko at doon ay umiyak habang yakap ang bagong unan. Kumalma ako pagkatapos. Hindi ko na binitawan ang bagong unan na yon, Papa Dudut, at sinigurado kong katabi ko yon kahit saang sulok ako ng bahay. Maski sa pagbalik ko sa luma naming bahay ay bitbit ko yon. Tila naging proteksyon ko yon mula sa madidilim na ala-alang sumusunod sa akin. Pagkarating ko ng bahay ay inabutan kong nagkakape sina nanay at tita Net. Nakangiti si nanay na sinalubong ako. Kinukuha niya sa akin ang bitbit kong unan pero tumanggi ako. Nakiupo na rin ako katabi nila habang hawak pa rin ang bagong unan ko, Papa Dudut. Ayaw mo talagang bitawan muna ang unan mo, anak? Baka matapunan ang kape mo. Ang hirap pa namang magpatuyo ng unan ngayon. Oo nga, Ellen. Ayoko. Mabuti pa. Ilagay mo na lang muna ang unan na yan dito sa katabi kong upuan. Maingat naman ako sa iniinom ko. Hindi ko yan matatapunan. Mas komportable kung hawak at yakap tong unan na to. Hayaan nyo na ako. Salamat. Oh, sige. Napaaga ata ang uwi mo. Akala ko hanggang Sabado ka pa rin sa pinagawa mong bahay natin. May mga kailangan akong asikasuhin malapit dito sa atin. Para malakad ko lang at matapos ko agad bago ako bumalik ng Japan. Sabi ko sa iyo maganda talaga tong pwesto ng bahay natin. Malalapit sa mga kailangang puntahan. Nako, baka gagamitin mo na namang dahilan yan kay Ellen para hindi ka umalis dito sa lumang bahay ninyo, ha? Marami kasing dahilan para hindi na kailangang umalis dito. Joke lang, anak. Baka magalit ka na naman, ha? Nay, wag ngayon. Please. Gusto ko lang malaman ng tita Net mo ang dahilan ko. Para naman hindi niya ako hinuhusgahan. Magkapatid tayo. Kahit ano pang sabihin mo, trabaho kung husgahan ka. May bago pa ba? Nung nagpakasal ako, tinutulan mo. Pero ikaw naman tong nakarami ng kain sa handa namin. Kahit ano pang sabihin mo, trabaho kung kumain sa kasal mo. Naaalala ko pa nga, yung inuwi naming cake sa kasal namin, hindi nagkasya sa rep. Yan ba yung pagkagising nyo kinaumagahan? Nakita nyo na lang yung 2 bubuit na nakapatong na sa cake at busog na busog sa icing ng cake? Hindi sila nakagalaw, dala ng kasibaan sa matamis. Sana talaga pinauwi nyo na lang sa akin yung natira nyong cake eh. Di sana sikmura akong nakinabang, hindi sikmura ng mga bubuit sa kusina ninyo. Ang mga daga na yon ang nakakasama ko, lalo na nung umalis na papuntang Japan si Ellen. At sila rin ang salarin sa mga butas sa dingding natin at kung saan-saan pa. Kaya nga, bago sirain ang mga dagatong bahay, lumipat na kayo mag-ina sa bagong bahay ninyo. Doon kahit may ilang daga ang umaligid sa bahay nyo, paniguradong hindi nila matitibag yun. Hindi ka sigurado, mauutak na ang mga daga. Sigurado kung kaya nilang tibagin kahit sementado pa ang dingding. Nakahanap na naman kayo ng dahilan para ipagtanggol tong lumang bahay. Alam mo naman ang nanay mo, loyal sa bahay na to. Ay talaga. Nung walang-wala kami, ito ang sumaklolo sa amin. Napag-aral ko hanggang first year college si Ellen. Dahil mura lang ang upa namin dito. Hindi nyo na ako pinag-aaral, Nay. Kaya wala na kayong ibang dahilan para manatili rito. Doon na tayo sa bagong bahay, wala nang babayarang upa. Kung gusto nyo pa rin may paglaanan sa pensyon nyo, kayo na magbayad ng kuryente at tubig. Basta makalipat lang tayo. Oo nga naman, tama talaga tong anak mo eh. Hindi na practical na tumira dito. Baka 2 taon na lang, mapulbos na lang to ng mga daga. Ang daming naghahangad ng sariling bahay na maayos, bakit tumatanggi ka pa? Trabaho mo rin bang pakialaman ng mga desisyon ko? Namula ang pisngi ni Tita Net sa mataray na pagkakasagot ni nanay sa kanya. Hindi na nga nito tinapos ang kape niya, Papa Dudut. Nagkunwari na lamang siya na may asikasuhin pa sa bahay. Nagpaalam na ito sa akin at hindi na kinausap pa si nanay. Habang inaayos ni nanay ang pinagkapihan nilang magkapatid ay nakaupo pa rin ako habang yakap ang unan ko. Hindi rin ako kinausap ni nanay, Papa Dudut.
Nanatili siyang tahimik hanggang sa paghuhugas ng mga tasang ginamit nilang magkapatid. Nagtungo ako sa kwarto ko, bitbit ang bagong unan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon at halos 2 linggo na lamang ay babalik na akong muli sa Japan. Pero wala pa ring progress pagdating sa pagkumbinsi ko kay nanay na lumipat na kami. Nakahanda na roon sa bahay namin ang mga bagong gamit. Kompleto na lahat ng mga appliance. Mga appliance na matagal na niyang hinihiling kay tatay noong nabubuhay pa ito. Binigay ko naman pero bakit parang nawala na ang pangarap niyang yon? Nakatulugan ko na ang kakaisip sa kung paano pa makukumbinsi si nanay na lumipat na hanggang sa naklakbay ang isipan ko patungo sa isang nakaraan na pilit kong tinatalikuran. Nanaginip ako. Nasa kwarto raw ako noon natutulog at naririnig ko ang pagtatalo ni nanay at tatay dahil natanggal sa trabaho si tatay. Niyakap ko ang lumang unan ko. Ang unan na nakasilid sa karton na ipinakita sa akin ni nanay. Niyakap ko yon na para bang nakadepende roon ang proteksyon ko. Hanggang sa biglang nagbukas ng dahan-dahan ng kwarto ko. Hindi ako lumingon. Alam ko na kung ano ang iniluwa ng pintuang yon. Napahigpit muli ang yakap ko sa lumang unan, Papa Dudut. Hanggang sa bigla na lang akong nagising at napasigaw. Doon na pumasok si nanay sa kwarto ko. Nanginginig ako noon habang yakap ang bagong unan ko, Papa Dudut. Anak, ayos ka lang? Anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Masamang panaginip! Masamang panaginip! Nandito na ang nanay. Panaginip lang yon. Walang mangyayaring masama. Hindi yon totoo. Pero totoo yung panaginip ko, Nay! Totoo! Kaya iyon panaginip. Gawa-gawa ng isipan nating laging pagod. Huwag mong paniwalaan yun. Halika sa labas. Uminom ka ng malamig na tubig para kumalma ka. Halika na. Totoong panaginip ko! Natutuliro ka lang ngayon. Okay lang yan. Tara sa labas para mahanginan ka. Hindi to okay, Nay! Kailan ba kayo makikinig sa akin? Nakikinig naman ako. Kung nakikinig ka, bakit hinayaan mo ako umiyak lagi sa kwarto ko? Ano bang sinasabi mo? Nung bata ako, alam kong naririnig mo akong umiiyak. Siguro. Oo. Hindi ko na matandaan. Alam mo naman ang nanay. Maraming inaasikaso, lalo na nung nawala ng trabaho ang tatay mo. Hindi na kita nabantayan o napakinggan. Pasensya ka na ha. Gusto mo bang pag-usapan? Ang tagal ko nang gustong pag-usapan, Nay. Pero lagi niyo lang ako hinahayaang magkulong sa kwarto. Gusto kong bumawi sa'yo ngayon. Kung ano man yung pagkukulang ko. Kausapin mo ko. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Gusto ko nang umalis dito. Parang awa niyo na, umalis na tayo rito. Anak, wag muna kaya nating pag-usapan yan. Ito ang kailangan ko, Nay. Kala ko ba ibibigay niyo ang kailangan ko? Kailangan na nating umalis sa bahay na to. Bakit ba nagmamadali kang umalis? Minamadali po ba kita? Kasi ilang taon na ako nangungulit sa inyo na lumipat na kayo dun sa bagong bahay para makapagsimula na tayo ng bagong buhay natin. Bakit ba kailangan baguhin ang buhay natin? Masaya naman tayo sa ganito. Sa dati. Kayo lang. Hindi ako naging masaya sa bahay na to. Dahil masyado ng magandang tinirhan mong bahay sa Japan. Dahil mas matibay ang pinagawa mong bahay kaysa rito. Baka nakakalimutan mo. Malaki ang naiambag nito sa buhay mo. Kung alam niyo lang kung ano pang naiambag ng bahay na to sa akin, maintindihan niyo kung bakit gusto ko na itong sunugin. Wala akong maalalang ginawang masama sa'yo ng bahay na to para pagsalitaan mo ng ganyan. Siguro nga
nga hindi itong bahay na tong nakagawa ng masama sa akin, pero yung taong tumira dito, meron! Anong ginawa ko sa yung hindi maganda? Bukod sa hindi kita pinuntahan nung umiiyak ka sa kwarto mo. Sabihin mo sa akin lahat para bago ka bumalik ng Japan, matapos na tong nararamdaman mong hinanakit sa akin at sa bahay na ito. Nay! Nay! Pinagsamantalahan ako ni tatay! Ano? Bawat sulok ng bahay na to sa tuwing umaalis kayo para magtrabaho. Doon ako sinisimulang pagsamantalahan ni tatay. Kung gumagawa ka lang ng kasinungalingan para makalipat na tayo ng bahay, tigilan mo yan. Parang awa mo na. Magbigay ka naman ng respeto sa yumao mong ama. Tama nga yata yung desisyon kong wag magsumbong sa'yo noon. Kasi hindi mo rin ako papaniwalaan sigurado. Tulad ng ginagawa mo ngayon. Gusto kitang paniwalaan. Pero ang imposible na mga bintang mo sa iyong ama. Disente at maayos ang tatay mo. Bigyan mo naman ng respeto ang kaluluwa niya. Hindi ito pagbibintang, Nay. Totoo lahat. Hindi mo alam kung ilang dekada kong tiniis lahat ng masasamang panaginip ko tungkol kay tatay. Kung paano ako laging kinakabahan sa tuwing may nagbubukas ng pintuan ng dahan-dahan. Hindi niyo alam. Hindi niyo alam na halos magdugo na yung mga mata ko sa kakapuyat para makapag-ipon, para makapagpagawa na tayo ng bahay at makaalis na sa bangungot na bahay na to. Hindi niyo alam. Kasi parang wala na ba kayong pakialam? Anak! Sa kusina, doon niya ako unang pinagsamantalahan. Hinawakan niya yung hita at balakang ko, tapos pinilit niya yung sarili niya sa akin. Tinakot niya ako. Papatayin daw tayo ni tatay kapag nagsumbong ako, kapag hindi ako pumayag. Kaya wala akong nagawa. Wala naman ako kasama kasi lagi kang wala. Pumayag ako. Sa mesa sa sala yung sumunod. Sa banyo rin nung minsan nagluluto kayo sa kusina. Sinubukan ko magpasak lolo pero nilakasan ni tatay yung tubig sa gripo. At madalas sa kwarto na to. Tuwing madaling araw. Tuwing tulog kayo. Diyos ko! Diyos ko! At ang paborito kong una na kinamumuhian ko ngayon. Yun ang lagi kong pagtakip sa mukha ko sa tuwing hinaharap ako ni tatay habang pinagsasamantalahan. Akala ko mapoprotektahan ako noon para hindi ko makita ang kahiyupan ni tatay. Pero hindi. Tulad mo rin yung unan na yon. Walang kamalay-malay. Walang alam. May mga ala-ala na gusto mo na lang sanang kumawala pero hindi mo magawa dahil nakasunod ito sa iyo at parang tinatalo pa ang anino mo. Niyakap ko ng mahigpit ang bagong unan ko at hinayaan kong tumulo doon ang mga luha kong matagal nang pinipigilan. Hindi malaman ni nanay ang gagawin noon at palakad-lakad siya habang kagat ang kanyang mga daliri. Alam kong ikinabigla niya ang mga revelasyon ko, Papa Dudut, hanggang sa bigla na lamang siyang lumabas ng bahay. Nilabas lahat ng mga bag namin at siniksik doon ang mga damit ko, Papa Dudut. Nagtaka ako. Nang mapuno niya ang dalawang malaking bag ng mga damit ko ay sa kanya ako niyakap at sinabing aalis kami sa bahay na yon. Tinulungan ko siyang mag-impake ng mga damit niya. Iniwan namin ang mga lumang kagamitan namin, kabilang na ang lumang unan ko.
Oras na para makapagsimula ng bago. Yun ang sinabi ni nanay. Si nanay na sa una ay natakot sa pagbabago pero kinaya niya para sa kapakanan ko. Alam ko naging mabigat para kay nanay ang mga inamin ko, lalo't alam kong minahal niya ng totoo si tatay. Hanggang sa huling hininga nito. Pero minsan matatapos na lamang ang pagmamahal na yon kapag nalaman mo ang kadilimang bumabalot sa taong yon. Nakalipat kami kaagad sa pinagawa kong bahay. Sa bagong bahay na yon kami nagsimula, Papa Dudut. Pinasya ko na ring huwag na munang bumalik ng Japan at makasama muna si nanay. Parehas kaming kailangang hilumin ang naging sugat na dala ni tatay sa buhay namin. Magsisimula kami, magsisimula ulit. Wala na ang anino na mga masasamang nangyari sa lumang bahay dahil sa wakas, nakatakas na kami doon. Nakatakas na kami mula sa mga multo ng nakaraan at matagal kong inasam yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kapwa kami nagpapaterapi ni nanay dahil sa mga trauma na inabot ko sa aking ama. Kinailangan namin ng mga makakatulong sa aming sitwasyon para hindi na kami dalawin pa ng mga nakakatakot na pangyayaring yun. Kaya sana para sa lahat ng mga inabuso ay magawa ninyo sanang makatakbo palayo sa mga taong gumawa niyan sa inyo at makakapamuhay kayo sa mas maayos na lugar. Kasama ang mga taong mahal kayo at bibigyan kayo ng proteksyon. At ang pangako, hindi na mauulit ang naranasan ninyong kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Naway nakapaghatid po ito ng aral at ng lakas para sa mga katulad kong may pinagdadaanan. Muli maraming salamat sa pakikinig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ellen. Dear Papa Dudut, halos lahat ng relasyon ay nagsisimula sa mga ngiti at tawanan. Lalo na kapag matagal na panahon ang naging pundasyon nito. At mga alaala na binuo ng mga taong nakapaligid sa kanila. Pero hindi lahat ng relasyon ay nauuwi sa panghabang buhay na kasiyahan at hindi lahat ng paghihiwalay ay may mapait na katapusan. Kumusta po, Papa Dudut? Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan sa oras na matanggap ninyo itong sulat ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kay. 29 years old at nagtatrabaho bilang senior real estate specialist. Na hindi ko nasasabihin kung saan. Alam ko kasi na magiging pamilyar sa ibang kabarangay natin ang kwentong ibabahagi ko sa tanghaling ito. At gusto ko na ingatan din sana ang pribadong buhay na meron ako sa ngayon. Nasa third year high school ako nang maging boyfriend ko si Dave na noon ay kaklase ko rin. Umabot hanggang college ang relasyon naming dalawa dahil mabait talaga ang boyfriend ko. Bukod sa pagiging mabait, sobrang sweet niya rin at mahilig siya sa mga sorpresa. Isa na nga sa mga ginawa niya na hindi ko makakalimutan ay yung pagkanta niya sa akin. Kasama ng ibang choir member sa labas ng university namin habang may hawak siyang bouquet ng roses sa araw ng mga puso. Maraming estudyante ang nakakita at kinilig dahil sa ginawang pagsorpresa sa akin ni Dave, Papa Dudut. Grabe, Kay! Ang bango talaga nitong bouquet ng roses na binigay sa'yo ni Dave. Fresh na fresh! Sinabi mo pa, tapos ang laki pa ng bouquet na yan. Ang bigat-bitbitin kanina habang naglalakad ako papunta dito sa classroom natin. Naku, kung ako lang ang may ganitong kaganda at kalaking bouquet ng roses, baka iniikot ko pa ang buong university. Ang lakas kaya makaganda ng ganitong bulaklak. Ang lakas nga makaganda pero nakakapagod namang bitbitin. Si Dave kasi, hindi na ako hinatid hanggang dito sa classroom natin. Bakit nga hindi ka niya hinatid? Nagulat ako nung makita kitang naglalakad mag-isa palapit dito sa classroom habang nasa may pinto ako.
Hindi ko na nga napigilan na salubungin ka kasi amoy ko kaagad yung mga bulaklak na to na bitbit mo kanina. May practice kasi sila ng basketball. Tumakas lang siya saglit para abangan ako sa labas malapit sa may entrance ng university natin. Tapos yun, kasama niya nga yung ilang choir member at isang guitarist para kantahan ako. At ibigay ang bulaklak na yan. Baka raw kasi maging busy na siya mamaya. At least daw, na-surprise niya ako ngayong Valentine's Day. Alam mo, Beshi, nakakahiya nga kasi ang daming tao na nakatingin sa amin kanina habang kumakanta yung mga choir at inaabot ni Dave sa akin ang bulaklak na yan. Ano nakakahiya dun? Sobrang sweet nga eh. Alam mo naman na hindi ako sanay sa mga ganitong pakulo ni Dave. Well, kailangan na masanay ka na talaga kasi sweet talaga yung boyfriend mo. Ang swerte mo nga kasi palagi kanyang pinapakilig eh. Sana talaga, kapag nagka-boyfriend ako, yung kasing sweet at kasing gwapo ni Dave, hindi ko na talaga papakawalan pa yun. Para namang sinabi mo na may pagnanasa ka sa boyfriend ko. Uy, wala ah. Grabe ka. Gusto ko lang ng kagaya ni Dave, pero syempre ibang tao kasi alam ko naman kung gaano ka kamahal ng boyfriend mo. Pero parang bihira na kasi yung kagaya niya. Sobrang showy, tsaka vocal sa feelings niya para sa'yo. Ganun talaga si Dave kahit nung high school pa lang kami. May effort talaga siya. Ay, teka. Tignan ko nga kung ilan na yung views ng video namin na in-upload niya sa Facebook. Ay, ayan, sige, gusto ko ring makita. Eto, tignan natin dito sa phone ko. Ang bilis din kasi mag-edit at mag-upload ni Dave ng video eh. Kaya natag niya agad ako kanina. Uy, Beshi, ang dami nang nakareact sa video niyo at ang dami na rin nag-share. Oh, Oo nga, ang dami na rin comment. Grabe, halos 1 oras pa lang mula nung nag-upload si Dave kanina pero ang dami nang nakapanood. alam mo, sa sobrang effort at sipag ni Dave mag-record ng sweet moments niyo, pwede na kayong gumawa ng Facebook page para sa love story niyo. Facebook page? Hindi naman kami mga artista, no? Hindi nga, pero maganda naman ang love story niyo. At alam ko na marami kayong magiging followers kasi ang lakas niyong maka-couple goals. Sigurado ako nasisikat kayo at malay mo, mas lalo pang tumibay ang relationship niyo kapag naging content creator kayo ni Dave. Papadudot aaminin ko na sa aming dalawa ni Dave, mas sweet talaga siya pagdating sa relasyon. Marami nga nagsasabi noon na napakaswerte ko na raw sa boyfriend ko dahil consistent siya sa sweetness at effort niya. Mula nung nanliligaw pa lamang siya, may effort na talaga si Dave. Gumagawa siya ng love letter para sa akin. Sumusulat din siya ng tula at mga kanta. May pagkamakata din kasi talaga si Dave kaya romantiko siyang tao. Bukod sa pagiging romantiko niya, gwapo at malakas din ang dating niya. Matangkad kasi siya, matangos ang ilong at moreno ang kulay ng balat. Bagay nga raw kami kasi parehas na matangos ang ilong namin at ako naman ay maputi ang kutis. Sentimental na tao nga rin pala si Dave at mahilig siyang mag-take ng picture o mag-record ng video sa mga date namin o surprise niya sa akin. Pero kahit na walang camera o cellphone na pang-record, palagi pa ring sweet sa akin ang boyfriend ko, Papa Dudut. Congratulations, mahal! Congratulations din, mahal! Sa wakas, natapos na rin natin ang college! Nakatapos tayo ng walang kahit na anong binagsak na subject. Oo nga, mahal. Kahit pareho tayong nahirapan talaga, walang sumuko sa atin. Tinutulungan din kasi natin noon ang isa't isa. Lalo na kapag malapit na ang finals natin. Kahit magkaiba tayo ng course at mga subject, sabay pa rin tayo nagre-review. Alam mo, mahal, akala ko nga hindi na ako makakasabay sa'yo na graduate. Bakit naman? Kasi di ba, may 2 major subject ako na muntik ko nang maibagsak. Oo, naalala ko yun. Masyado kasing nabaling ang focus mo sa basketball eh. Pero nakabawi ka naman, di ba? Nakabawi ako kasi tinulungan mo ako sa pagre-review. Kaya thank you, mahal. Kasi kahit alam ko na pagod ka rin, hindi mo yun pinakita at pinaramdam sa akin. Alam ko rin kasi na kailangan mo ko. Kaya binigay ko lahat ng suporta at pagmamahal ko sa iyo. At dahil dyan, may gusto akong ibigay sa'yo. Ano yun? Eto,
Anong laman ng maliit na kahon na yan? Buksan mo para malaman mo. O sige, ito, bubuksan ko na. Mahal, ang ganda naman ng singsing na to. Teka, isusuot ko muna sa daliri mo ang singsing. Ayan, bagay sa daliri mo, mahal. Sana nagustuhan mo ang regalo ko sa'yo. Sobrang nagustuhan ko kasi ang ganda ng design niya. Ang kinang, tsaka bagay na bagay sa daliri ko. Hindi pa yan engagement ring ha. Promise ring pa lang yan. Naaalagaan at mamahalin kita palagi. At ganun din ang gagawin ko, mahal. Nandito lang ako palagi para mahalin at alagaan ka. Thank you para sa singsing na to, ha? At sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Wala yun, mahal. Masaya ako at nagustuhan mo ang regalo ko sa'yo. Saktong-sakto rin pala talaga sa'yo ang singsing na to. Alam mo talagang sukat ng daliri ko, ha? Siyempre naman, kasi palagi kong hawak ang kamay mo. Kung pwede nga lang, hindi ko nabitawan para masigurado ko na sa akin ka na talaga forever. Kahit naman hindi mo hawak ang kamay ko, sinisiguro ko sa'yo na sa'yo lang ako, mahal. Forever! Grabe! Napaka-sweet naman talaga ng couple na to. Ayan po guys, naka-live po tayo ngayon at kita nyo naman kung gaano ka-sweet ang dalawang kaibigan ko. Friends, mag-hi naman kayo bago ko i-stop ang live na to sa Facebook page nyo. Naka-live ka, Beshi? Oo, sa Facebook page nyo. Mag-hi na kayo ni Dave kasi ang daming nanonood ngayon dito sa live video ko. Hi guys! Thank you sa mga nanonood palagi ng live namin sa Facebook. Thank you rin sa mga nag-congrats guys. Lalo na sa palaging nagme-message at comment sa mga post namin. Thank you always for all your support. Ayun guys, salamat ulit sa mga nanood. I-end ko na muna tong live natin ngayon Bye! Uy, Beshi! Kanina ka pa ba talaga dyan? Oo, nagtago lang ako dun sa may likod ng malaking puno para makunan ko ng live sa Facebook page niyo yung pagbigay sa'yo ni Dave ng promise ring. Alam mo yung tungkol sa promise ring? Oo, mahal. Sinabi ko kay Menga yung lahat ng plano ko tungkol sa araw na to. Alam ko kasi na maraming followers natin ang nag-aabang kung anong ibibigay ko sa'yo para sa graduation day natin. Kaya naisipan ko na makisuyo kay Mengay na hawakan ng cellphone ko at i-live niya sa Facebook page natin ang pagbibigay ko sa'yo ng promise ring. Grabe! Ang ganda ng plano niyong dalawa, ha? Ang galing din kasi ni Dave na mag-isip ng pakulo at surprise para sa'yo. Pero, congratulations kasi meron na kayong 100,000 followers sa Facebook page ninyo. Talaga? 100,000 followers na agad? Oo, mahal. Kaninang umaga ko lang din nakita nung inabot ko kay Mengay ang cellphone ko. Congratulations, mahal! Congratulations sa ating dalawa, mahal! Papadudot marami rin kaming sweet moment videos na nagtitrending noon sa social media. Pinakamaraming shared and reacts yung pinakaunang video namin na nagtrending kung saan ay kinantahan ako ni Dave sa labas ng university namin. Ang daming nagsabi na sana lahat ay may kagaya ni Dave na sobrang sweet na boyfriend. Vocal and showy si Dave mula pa lang noong manligaw siya sa akin. Ang nakakatuwa pa doon ay gumagawa siya ng paraan para mapalapit sa mga kaibigan ko. Tapos pumunta rin siya sa bahay para formal na magpaalam sa mga magulang ko. Naliligawan niya ako noong nasa second year high school pa lamang ako. Hindi naman mahigpit sina mami at daddy tapos ay natuwa pa ang mga ito sa pagpapaalam na ginawa sa kanila ni Dave. At least daw ay naglakas loob ito na ipaalam sa kanila ang planong panliligaw na gagawin sa akin noon. Tapos madalas din noon na dumadalaw sa bahay namin si Dave para ipakita sa mga magulang ko na seryoso siya sa akin. At hindi na rin ako pinagalitan ni na daddy nang malaman nila na sinagot ko na si Dave noong nasa third year high school ako. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na unang lumaki ang number ng followers namin ni Dave sa Facebook profile namin dahil sa mga trending sweet video namin.
Kaya naisipan namin na gumawa ng Facebook page kung saan kami ay nag-upload ng mga luma at bago naming video. Nakakatuwa kasi hanggang sa page na yon ay tumaas agad ang number ng followers namin ni Dave. Hanggang sa naisipan na nga namin gumawa ng content kagaya ng pagpaprank at pagsusurprise sa isa't isa. Dahil si Dave nga ang mas may effort at mas sweet, siya yung madalas na gumagawa ng content, nagvi-video o nag-surprise sa akin. Lahat halos ng date namin o surprise gift at pakulo niya para sa akin, recorded ng camera na pinag-ipunan naming bilhin para sa paggawa namin ng content. At sa paglaki pa ng number ng followers namin sa iba't ibang social media account, nagsimula na rin kaming kumita ng pera dahil sa mga content na ina-upload namin. Halos kami na nga ni Dave ang nagbabayad ng kalahati ng tuition fee namin noon. Pero hindi rin naman namin yon naging priority dahil pareho naming pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Bagay na natupad namin noon, Papa Dudut. Hi guys! Thank you sa nanood ng quick Facebook live namin ng mahal ko. Mahal, bumati ka rin sa mga nanonood ng Facebook live natin ngayon. Ito ang cellphone ko. Ay sige. Hi po sa viewers namin dyan. Ang dami nyo ngayon Thank you po sa palaging panonood ng mga video namin ni Dave. Ingat po kayo palagi. Ingat kayo palagi guys. Magdi-dinner muna kami ng mahal ko. Pagsasaluan lang namin ang niluto kong special pasta para sa kanya. Bye guys! Grabe! Ang dami nating viewers sa live kanina. Ngayon lang ulit kasi tayo nakapag-live na magkasama tayong dalawa. Sobrang busy rin kasi natin sa trabaho. Lalo na nung na-promote ako 3 months ago. Sinabi mo pa, mahal. Mula nang ma-promote ka, kung saan-saang lugar ka na pinapadala ng company nyo. Kaya hindi na tayo masyadong nakakapag-date talaga. Madalas ka tuloy hanapin sa akin ni na mommy at daddy kasi hindi ka na raw nakakadalaw sa bahay namin. Naku, pasabi ka na tita. Pasensya na talaga at sobrang busy ko sa trabaho. Matagal ko na rin gustong dumalaw sa bahay nyo. Kaya lang, alam ko naman na tulog na sila kapag tapos na ang oras ko sa trabaho. Sinabi ko na yan sa kanila. Kaya huwag ka na mag-alala. Naiintindihan naman nila na busy ka talaga ngayon dahil kakapromote mo pa lang sa opisina nyo. Mabuti nga at nagtagpo na ang oras natin ngayon. Pasensya na pala kung dito lang tayo ngayon nag-dinner sa apartment ko. Ano ka ba? Ayos lang yun, mahal. Alam mo naman na ang mahalaga lang sa akin, magkasama tayo ngayon. Tsaka nag-effort ka pa talaga na magluto para sa akin, oh. Siyempre, kasi maaga ako nakauwi ngayon dito sa apartment. Kaya sinulit ko na rin yung oras. Saka, naisip ko na magandang content din yung pagluluto ko ng pasta para sa dinner natin ngayon. Talagang naisip mo yan, ha? Oo, kasi hindi na rin tayo masyadong nakakagawa ng content natin. Bumababa na rin tuloy ang engagement ng Facebook page natin kasi wala na tayo masyadong ina-upload. Ang dami na ngang followers natin yung nagko-comment kung kailan ang next surprise ko sa'yo kasi namimiss na raw nila yun. Namimiss na raw nila tayong mapanood. May intindihan naman yun ng followers natin. Alam nila na masyado tayong busy sa mga trabaho natin, kaya hindi natin matutukan ang paggawa ng mga video para sa kanila. Oo nga, pero kailangan pa rin natin ng bagong pakulo para umingay ulit tayo sa social media. Alam mo na, maraming bagong content creator ngayon kaya baka mapunta na sa kanila ang followers natin. Mahal, alam naman natin kung anong lamang natin sa mga bagong content creator ngayon. Yung pagiging totoo natin bilang isang couple, hindi tayo kagaya nila na palaging scripted yung mga video. Lalo na yung surprises o pranks na ginagawa natin, hindi mawawala ang followers natin kasi alam nila kung paano tayo katotoo sa isa't isa. Papadudot, hindi talaga namin pinangarap o plinano ni Dave na maging sikat na content creator. Gusto lang namin na i-share ang love story naming dalawa. Gusto naming magpakilig, magbigay ng good vibes at inspirasyon pero priority pa rin namin ang pag-aaral namin. Hindi kami nagpasilaw sa kasikatan kahit lumampas na sa 100,000 ang followers namin sa Facebook at kumikita na talaga kami
ng sarili naming pera. Mas pinili pa rin namin na ibalanse ang oras namin sa pag-aaral at paggawa ng content. Ang nasa isip namin noon ay hindi din naman magtatagal ang kasikatan namin. Hindi panghabang buhay ang pagiging content creator, pero panghabang buhay ang college diploma na makukuha namin. Kagaya ng sinasabi ng mga magulang namin, yon ang pamana nila sa amin na kailanman ay hindi mananakaw ng sino mang tao. Kaya naman pinagsumikapan pa rin naming makatapos ng pag-aaral. At nang makatapos kami ay doon namin nagsimulang makilala ang totoong buhay. Nang pagtatapos sa kolehiyo ang pinakaumpisa ng lahat ng mga totoong hirap at saya sa buhay ng isang tao, Papa Dudut. Beshi, sorry, ngayon lang ako nakarating. Ang traffic kasi sa dinaanan namin ng taxing sinakyan ko. Okay lang, Beshi. Medyo kakadating ko lang din naman dito sa restaurant. Ay, sakto lang din pala ako. Naka-order ka na ba ng pagkain natin? Oo, naka-order na rin ako kasama yung mga pagkain na chinat mo sa akin kanina. Buti naman, kasi gutom na rin talaga ako. Grabe kasi talaga yung traffic, kahit inagahan ko na yung alis sa bahay namin. Friday din kasi ngayon kaya traffic talaga. Ay, wait lang ha. Tumatawag si Dave. Hello, mahal? Mahal! Happy anniversary! Happy anniversary din. Nandito na ako sa restaurant kasama si Mengay. Ayan, mabuti naman at may kasama ka ngayon. Niyaya ko talaga si Mengay ngayon na mag-dinner kami. Kasi ayoko rin naman magmukmuk sa bahay. Sorry talaga, hindi tayo magkasama ngayon. Ayos lang. Kahit ang ganda na sana ng plano natin na out-of-town vacation para sa anniversary celebration natin. Mahal, sorry na talaga. Akala ko ba naiintindihan mo ako? Wala naman akong choice kundi ang intindihin ka, di ba? Kesa naman sa mag-away tayong dalawa. Ayoko rin naman na hindi ka makasama sa espesyal na araw na to. Isa pa, ginagawa ko rin naman to para sa future natin, mahal. Pero huwag kang mag-alala. May naisip na ako na mas magandang plano para sa anniversary natin. Aba, dapat lang na bumawi ka talaga sa akin. Kasi ang laki na ng atraso mo, mahal. Babawi talaga ako sa'yo, saka sa followers natin. Sakto rin yung naisip ko na celebration para sa content na gagawin natin, mahal. Okay, sige. Sige na, mahal. Kailangan ko na rin bumalik sa loob kasi magsistart na ulit ang conference namin. Happy anniversary ulit! I love you! I love you too. Bye. Kaya pala ang lalim ng buntong hininga mo kasi anniversary nyo ngayon ni Dave. Ayun na nga, Beshi. Anniversary namin ngayon pero ikaw ang kasama ko. Sabi mo nga, at least may kasama ka ngayon na magandang date kahit wala ang boyfriend mo. Kasi nga wala naman akong choice. Nakakainis pa kasi parang mas pinaghahandaan pa niya yung content na yan kesa sa anniversary talaga namin. Naiintindihan ko naman siya kasi maraming nag-aabang sa anniversary nyo. Kahit madelay ang celebration nyo, ang mahalaga, makapag-upload siya ng bagong video ng surprise niya sa'yo. Beshi, hindi na surprise yun. Kasi alam ko na may gagawin siyang something para sa anniversary namin. Huwag mo na lang abangan para ma-surprise ka pa rin. Pero, Beshi, curious lang ako. Kumusta naman kayo? Okay naman. Okay naman na okay lang o okay naman na hindi talaga okay? Ewan ko. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kapag ganyan ang mga sagutan mo, medyo nakakakaba na yan. Pero baka kasi kulang lang talaga kayo sa quality time. Alam mo na, dapat talaga na mas dalasan yung date nyong dalawa eh. Yan din naman ang sinasabi ko sa kanya. At kapag bumabalik naman siya dito, bumabawi naman talaga siya sa akin. Naiinis lang ako kapag naglalabas na siya ng cellphone o camera. Tapos malalaman ko na lang na recorded pala lahat ng pakulo niyang sorpresa para sa akin. Hindi ko tuloy alam kung para sa akin pa ba talaga yung ginawa niya o para lang sa content na gusto niyang i-upload sa Facebook page namin. Beshi, syempre naman para sa'yo yun. Ewan ko, Beshi. Sa totoo lang, hindi ko na rin kasi alam kung saan papunta yung relasyon namin eh.
Papadudot, iba talaga ang buhay estudyante sa buhay empleyado na. Nag-focus kami ni Dave sa kanya-kanya naming career at naging sideline na lamang ang pagiging content creator namin. Nang mga panahon na yon ay may kanya-kanya din kaming responsibilidad ni Dave sa pamilya namin. Pareho kaming panganay ni Dave sa magkakapatid at tinutulungan ang mga magulang namin sa mga gastusin sa bahay. Kaya pareho rin kami na naging workaholic ni Dave. Doon namin na-realize na mas masarap ang buhay estudyante na hindi masyadong kailangan na budget ng allowance na nakukuha namin mula sa mga magulang namin. Mas masarap ang pakiramdam noong kami lang ang tumatanggap ng pera. Kesa kami na yung nagtatrabaho at gumagawa ng paraan para kumita. Kaya sa sobrang focus namin ni Dave sa mga trabaho namin, unti-unti kaming nawala ng oras sa paggawa ng content para sa Facebook page namin. Pero hindi lang kami sa paggawa ng content na wala ng oras, kung hindi pati na rin sa relasyon namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng ma-mild stroke si Mommy ay mas nasubsob talaga ako noon sa pagtatrabaho. Sa awa ng Diyos, mabilis naman siyang nakarecover pero nag-resign na siya sa trabaho niya bilang teacher. Ayaw na rin kasi namin na mapagod pa siya sa pagtatrabaho at baka makasama pa sa kanya yon. Yon ang dahilan kung bakit mas madalas akong mapa-overtime sa opisina. Dahil dalawa na lamang kami ni Daddy na naging provider sa bahay namin. Bilang panganay, kailangan ko na tulungan ang mga magulang ko sa lahat ng responsibilidad sa bahay namin. Naging busy na rin noon si Dave sa pagtatrabaho niya dahil sunod-sunod ang naging promotion niya. Nang dahil doon ay madalas na pinapadala siya sa iba't ibang lugar para sa mga conference na may kinalaman sa trabaho nila. Halos parang naging LDR na rin ang setup namin dahil bihira na sa isang linggo kung magkita kami. Swerte na yung 3 o 4 na beses sa isang buwan. At yun na lang din ang oras namin sa paggawa ng content na ina-upload namin sa Facebook page namin, Papa Dudut. Hello, Beshi. Nasa bahay ka ba ngayon? Naku, wala, Beshi. Naglalakad ako ngayon papunta sa apartment ni Dave. Ay, ganun ba? Yayayain sana kita manood ng sine ngayon kasi palabas na yung bagong rom-com movie na inaabangan natin. Pero mukha namang magtatagal yun sa sinihan kaya sa ibang araw na lang. Kapag bumenta ang movie na yon, magtatagal talaga yun sa sinihan. Ganun na nga, Beshi. Bakit pala kailangan mong pumunta sa apartment ni Dave ngayon? May pinapacheck kasi siyang document sa apartment niya. May duplicate naman ako ng susi niya kaya makakapasok din ako doon agad. Akala ko ba dapat kahapon pa yung balik niya dito sa Maynila? Ayun na nga rin ang akala ko eh. Pero na-extend na naman ang conference niya sa Davao. May kailangan siyang ipasa na document para sa tax niya. Pinasuyo niya sa akin na i-check sa apartment niya kung nandun. Kasi kung wala, yung mama naman niyang tatawagan niya para hanapin sa kwarto niya dun sa bahay nila sa Batangas. Okay, sige. Bukas na lang tayo manood ng sine kasi mukhang kailangan mo na naman ng heart-to-heart conversation. Bahala na. Tawagan na lang kita bukas ha. Beshi, ibababa ko na rin tong tawag kasi nandito na ako sa may harap ng gate ng apartment ni Dave. Sige, Beshi. Ingat ka dyan. Thank you, bye. Surprise! Happy anniversary, mahal! Mahal? Akala ko next week ka pa makakauwi. Siyempre, hindi ko sinabi sa'yo na nakauwi na talaga ako kanina pa para ma-surprise kita. Happy anniversary! Happy anniversary din, mahal. Uy, ang ganda ng pagkakaset up mo dito sa sala ng apartment mo, ah. Ang daming balloons tsaka mga bulaklak. Tapos ang dami rin pagkain dito sa mesa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babawi ako pagbalik ko dito sa Manila. Ikaw lang ba mag-isa nag-ayos nito? Siyempre ako lang mag-isa.
Ako rin ang nagluto ng mga paborito mong pagkain na nasa lamesa. Yang buttered shrimp, chicken adobo, chop suey, at hindi mawawala ang paborito mong dessert na buko pandan. Grabe, paborito ko talaga lahat ng yan. Pero ibig sabihin, mahal, mula na makauwi ka dito sa apartment, hindi ka pa talaga nagpapahinga? Hindi pa, kasi gusto ko talaga na unahing asikasuhin ang sorpresa ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? O syempre naman. Pero ang pinakagusto ko sa lahat, yung nandito ka na at kasama na kita ngayon. Payakap nga sa mahal ko. Namiss kita, mahal. Kung alam mo lang, palagi kitang iniisip, lalo na kapag mag-isa lang ako sa kwarto. Namimiss ko yung mga yakap mo, kwentuhan natin, at lahat sa iyo, mahal. Sobrang namiss talaga kita. Paano ba yan, guys? Miss na daw ako ng mahal ko. So hanggang dito na lang muna ang video recording na to at babawi lang ako sa kanya. Mahal, paalam ka muna sa followers natin. Naka-record pala to sa camera mo. Bye-bye, guys! Thank you sa mga bumati ng happy anniversary sa amin. Thank you, guys! Bye! Ayan, nakastop na ang video recording ng camera ko. May nakatago ka palang camera. Oo, dito ko nilagay sa may maliit na lamesa. Tapos tinakpan ko nitong tela para hindi mo kaagad mapansin. Ang galing mo talaga magtago ng camera. Akala ko yung surprise mo sa akin. Wala na munang camera this time. Alam mo naman na hindi makukumpleto ang surprise ko kung walang camera. Kasi malulungkot ang followers natin. Actually, sa kanila nga galing ang idea ng surprise na to. May nabasa akong mga comment na ganitong surprise daw ang gawin ko para sa'yo. Buti nga hindi mo napansin yun. Kaya sinunod ko ang suggestion nila. Okay. Okay, kain na tayo kasi nagugutom na rin ako, mahal. Mauna ka na, mahal. Hindi mo ako sasabayang kumain? Susunod ka agad ako. Mag-i-edit lang ako ng mabilisan ng video natin para mai-post ko na rin mamaya. Hindi pa pwedeng unahin mo na lang munang sabayan akong kumain? Mabilis lang na pag-i-edit to, mahal. Sigurado kasi ako na maraming nag-aabang ng anniversary video natin. Kaya i-edit ko na para ma-post ko na rin kaagad. Matutuwa na naman ang followers natin at tataas na naman ang engagement natin. Kaya uunahin ko na muna to, mahal. Papadudot, minsan naisip ko na parang nagiging scripted na lamang ang relasyon naming dalawa ni Dave. Yung mga sorpresa o pagiging sweet niya sa akin ay parang ginagawa na lamang niya para sa content namin. Pakiramdam ko ay hindi na siya sincere sa effort na ipinapakita niya sa akin. Minsan na lamang kasi kaming magkita at magkasama. Tapos kailangan pa na recorded yon sa camera niya. Wala namang problema sa akin kung nire-record niya ang mga ganong moment namin dahil sa sentimental siyang tao. Pero yung point na alam kong ginagawa niya lang yon para sa content na gusto niyang i-upload sa page namin, doon ako medyo naiilang. Lalo na nga kapag nalalaman ko na yung mga surprise na ginagawa sa akin ni Dave ay galing sa suggestion ng ilang followers namin na nagko-comment sa post namin. Hindi pala yon galing sa orihinal na ideya ni Dave. Pakiramdam ko tuloy noon ay parang hindi na kami yung dating Dave at Kane na magkarelasyon. Parang nagiging ibang tao na kami dahil sa pagiging content creator namin. Parang naging puppet na lamang kami na naging sunod-sunuran sa mga request ng fans namin, Papa Dudut. Nakakamiss talagang kumain sa restaurant na to, no? Sinabi mo pa. Naaalala ko nga nung unang beses na kumain tayo dito, hindi pa ganito kalaki ang restaurant na to. Pero ngayon tignan mo naman, oh. Ang laki na ng pinagbago ng lugar na to. Oo, tama ka, mahal. Ang babaitin kasi ng mga staff dito, tsaka ng manager. Kaya hindi nakakapagtaka na tumagal at lumaki ang restaurant na to. Alam mo, feeling ko nga, mas lalaki pa to sa mga susunod na taon. Feeling ko rin. Ano pa pinagkakaabalahan mo dyan at hindi maalis ang tingin mo sa cellphone na hawak mo? May pinapanood lang ako na videos ng mga couple na content creator. O tapos? Tapos kumukuha ako ng idea para sa susunod na content na pwede nating gawin. Alam mo na,
para lalong kiligin ang followers natin. Kailangan din kasi nating bumawi sa kanila dahil ang tagal nila palaging naghihintay ng mga video content natin. Kaya yung next na gagawin natin, kailangan Kailangan na maging masaya sila kahit hindi na masaya para sa ating dalawa yung ginagawa natin? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin, Dave. Teka, hindi ko maintindihan, Mal. Bakit parang ang seryoso mo naman bigla dyan? May problema ba? Matagal na tayo may problema. Problema na hindi natin hinaharap. Minsan ba hindi mo natatanong sa sarili mo kung may direksyon pa ang relasyon nating dalawa? Kasi ako, Dave, yun ang palaging tanong ko sa sarili ko. Masaya naman tayo, di ba? Masaya tayo na may napapasaya tayo na ibang tao nang dahil sa relasyon natin. Pero hindi pwede na palagi na lang na maging masaya tayo nang dahil sa ibang tao. Hindi mo ba naiintindihan yun? Kay, parte na rin ang relasyon natin ng followers natin. Ganun ang buhay ng mga content creator. Obligasyon natin na pasayahin sila. Tayong dalawa magkarelasyon dito. At kahit kailan hindi natin sila naging obligasyon. Kasi sa totoo lang, wala naman silang ambag sa relasyon natin. Kaya hindi natin dapat paikutin sa kanila ang mga buhay natin. Akala ko ba gusto mo yung ginagawa natin? Dati oo. Kasi akala ko makakatulong sila para mas lalong tumatag ang relasyon natin. Pero hindi pala. Kasi lalo lang nilang pinagugulo yung mga buhay natin. Ayaw mo na bang ituloy ang pagiging content creator natin? Kaya mo bang ipagpatuloy ang relationship na to nang walang kahit anong kamerang nakatutok sa atin? Kasi Dave, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Napakiramdam ko, nagiging puppet na lang tayo ng sinasabi mong followers na kailangan nating pasayahin. Nagiging scripted na lang yung buhay at relasyon nating dalawa. Gusto ko lang naman na pasalamatan sila. Kaya minsan, pinagbibigyan ko sila sa mga request na surprise para sa'yo. Kay, pareho naman nating ginusto to, di ba? Ang maging content creator at makapagbigay ng saya sa kanila. Ang gusto ko lang, maka-inspire at makapagpasaya tayo ng ibang tao. Pero hindi yung binabase natin sa kanila yung buhay natin. Dave, taputin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba talaga ako o gusto mo lang ituloy itong relasyon na to nang dahil sa followers natin? Okay, sige. At least ngayon, alam ko na ang sagot kahit hindi ka sumagot. Kay! Kay, sandali! Kay! Papadudot, mas nakilala namin ni Dave ang isa't isa nang magkaroon na kami ng sari-sarili naming responsibilidad sa pamilya namin. Hindi pala talaga biro ang maging adult. Hindi na kami kagaya ng dati na puro sarili na lamang ang pwedeng isipin. Pareho pa kami ni Dave na may responsibilidad sa mga pamilya namin. Pareho naming hindi pwede na maging priority ang relasyon naming dalawa. Umasa rin ako noon na makakatulong ang relasyon namin ang pagiging content creator na baka mas lalo naming mahalin at i-appreciate ang isa't isa, pero iba pala ang nangyari. Parang mas naging mababaw ang relasyon namin noon dahil sa mga taong nakasubaybay sa aming dalawa. Kagaya ng nabanggit ko kanina ay parang naging mga puppet na lamang kami na sumusunod sa gusto nila sa relasyon namin. Aaminin ko na may mga videos kami noon na naging scripted na lamang din para lang mag-trending kami at hindi mawala sa spotlight. Mga fake pranks o scripted na surprises, date at kilig moment. Madalas na pinipeke na lamang namin ang saya na ipinapakita namin sa mga tao. Ginagawa namin yon para maging masaya ang followers namin. Ginagawa namin yon kahit na hindi na kami totoong masaya. Nang maramdaman ko na may problema na talaga sa relasyon namin, inisip ko na baka maayos pa namin yun ni Dave. Kasi syempre hindi rin naman biro yung ilang taon na nag-invest kami sa relasyon namin. Pero may mga problema at relasyon talaga na hindi na kayang ayusin. May pagmamahal na kapag nawala na, hindi na kayang ibalik pa. At yon ang nangyari sa amin ni Dave, Papa Dudut. Nagpapanggap na lamang kami na masaya para maging masaya ang followers namin.
Pagpapanggap na hindi na namin kayang patagalin pa. Kaya naging mutual ang desisyon namin na tuluyan ng bitawan ang isa't isa. Papadudot kasunod ng pagtatapos ng relasyon namin ni Dave, yung desisyon na tuluyan ng i-delete ang Facebook page namin. Hindi na rin kami gumawa ng official announcement tungkol sa paghihiwalay namin. Dahil pinag-usapan namin na doon magsisimula ang pagiging pribado ng kanya-kanya naming buhay. Tahimik, masaya at may peace of mind. At kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat kong ito, ito na rin siguro ang huling pagkakataon na babalikan ko ang kwento namin ni Dave. Kaya nagpapasalamat ako sa pagkakataon na may bahagi sa ating mga kabarangay ang parteng ito ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kay.